Sa kabila ng imahe ng kaunlaran, matataas na gusali, walang humpay na transportasyon, at pag-angat ng ekonomiya, may isang tahimik ngunit lumalalang suliranin na kinakaharap ang Maynila. Sa ilalim ng mga tulay at sa pagitan ng mga kalsada, umaagos ang isang katotohanang pilit nating iniiwasang makita. Ang mga ilog at karagatan na minsang naging simbolo ng buhay at pag-asa, ngayon nalulunod sa basura. Ayan po, sa sobrang itim po at ang dami po ng mga basura. Ito ang kwento ng polusyon sa tubig, isang sugat na unti-unting lumalalim, dulot ng kapabayaan at binabayaran ng kalikasan at ng mga susunod na henerasyon. Ito yung Pasig River. Papunta po ito sa Binondo Bridge. Sobrang itim na po. At ito naman po ay papunta po itong Malabon. Ayan, sa kabilang yon, yan po yung Tondo. So pamunta po pala tayo sa Metro Manila. So bibisitahin po natin yung other side ng Metro Manila at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang sitwasyon ngayon doon. Bibisitahin din natin ang mga itinayong tulay dito na kaparte ng Build Project. Tingnan po natin kung ano nga ba ang kalagayan ng tulay. So mula dito 32 minutes lang yung bibiyahin natin. So by the way, nandito nga po pala tayo sa Hulong Duhat, Malabon, kung saan tayo nagstay. So kasama ko nga pala yung pinsang ko. Backride po natin siya kasi gusto ko magpasama para at least meron tayong makakasama sa mga lugar. Kasi hindi din ako pamilyar dito. At least siya dito, pamilyar na. Ayan, busy yung kalsada kahit nga sa mga ganitong iskinita na maliliit. Kahit hindi sa highway, talagang yung kalsada busy. Gas muna tayo, syempre. Full tank lang. Full tank. Opo. Unleaded. Oh, okay na? Okay na? Okay na. Shepherds were resting when all at once the flashing of lights, the chorus of angels were singing, glory to God in the highest. Ito yung Pasig River. Papunta po ito sa Binondo Bridge. Sobrang itim na po ng ilog. At ito naman po ay papunta po itong Malabon. Sa kabilang yon, yan po yung Tondo. Yung tubig dito ay may hahalin tulad ko sa isang oil ng motor na parang nagamit na. Tingnan nyo, sobrang dumi at ang daming mga nakalutang na basura. At yung amoy nga dito ay talagang masangsang. Siguro mga patay na hayop na rin na naanod. Meron mga pampers. Ayan, sobrang polluted po ang area ng ilog dito. Kung titingnan po natin, mukhang wala pong mabubuhay dito na isda. Makikita po natin talagang sobrang dumi na po. Ayan o, at ang dami pong basura. Ayan. So, hindi ko maipaliwanag kung bakit talagang sobrang itim na nito.
talagang polluted na po yung ilog dito. Ayan po, oh. Nakapasok po tayo dito sa lugar ng Chinatown. Makikita po natin, oh. Ayan. Chinatown po kasi may mga dragon eh. Bawat mga poste, nilagyan nila ng dragon. So lugar to ng mga incheck. Yung mga negosyante nandito. Karamihan ng mga nagninegosyo ay mga Chinese. Ang bagong Maynila. Ikot po tayo. Ayan, oh. Chinatown. So, nakarating na tayo dito sa Binondo Bridge. So, makikita po natin, may nakasulat po dito, China-Philippines Friendship Garden North Viewing Platform. So, dito sa baba, makikita po natin yung Pasig River na umaagos na kulay brown, yung kulay ng tubig. So, ang tapat nito ay Intramuros. Kung makikita po natin, doon po sa kabila, nakasalukuyan pong sarado ngayon dahil sa under renovation po siya, kaya hindi pinapapasok. Kaya dito na lang po kami sa kabila nagparada. So susubukan po nating akyatin itong Binondo Bridge para may pakita ko sa inyo yung view dito sa baba. So kung halimbawa gusto mong dumaan dito patawid ng Binondo Bridge papuntang Intramuros, ay pwede kang dumaan dito sa Skywalk. So nandito na tayo mismo sa ibabaw ng bridge. Ayan. Ang Binondo Intramuros Bridge ay isang makabagong tulay na sumisimbolo sa muling pag-uugnay ng makasaysayang nakaraan at makabagong kasulukuyan ng Maynila. Ito ay opisyal na binuksan noong Oktubre 1, 2022 at tumatawid sa Ilog Pasig na nagdudugtong sa Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, at sa Intramuros, ang makasaysayang lungsod na napapalibutan ng pader noong panahon ng Espanyol. Layunin ng tulay na pag-ani ng matinding trapiko sa sentro ng Maynila at magbigay ng mabilis at maikling ruta para sa mga motorista at pedestrian. Bago ito may tayo, kinakailangan dumaan sa mas mahabang ruta at masisikip na tulay tulad ng Jones Bridge. Ang proyekto ay naisakatuparan sa tulong ng pamahalaang Tsino bilang bahagi ng kooperasyon ng Pilipinas at Tsina. Ang moderno at arko nitong disenyo ay sumasailalim sa pagsulong ng inhinyera habang nakatayo sa tabi ng mga gusaling nagmumula sa daang-daang taong kasaysayan. Papasok po tayo ng Intramuros ngayon. Ayan. Daming nakagwardya dito eh. Pagkatapos nating puntahan at makita yung sitwasyon doon sa Manila City at yung Binondo Bridge at ang kalagayan ng mga ng Pasig River, ay pumunta po tayo dito sa Intramuros. Pumasok po tayo dito kasi kung merong mga negative o bad side yung Manila, meron din naman magagandang lugar na makikita natin dito, kagaya na lang ng Intramuros at yung mga project na nakita natin kanina na magagandang tulay. So ngayon nandito po tayo sa Intramuros, ipinag po natin yung motor natin. At sa katunayan nga, meron tayo ditong nakilala na talagang tour guide, si Sir. Ano yung Sir? AJ. Si Sir AJ. Paano ba magpa-tour guide sa'yo? Sir, bali, pupunta lang sila dito sa Intramuros. Tapos, hindi naman lahat ng guide talagang parang certified. Kasi kami, nagsa-seminar kami about the DOT, Department of Tourism. And then, lahat yan, all papasukin yan para paliwanag mo kung kailan siya itinayo at kung ano yung historical place ng lugar na yun. At yung kwento, syempre yung kwento. So, lahat yan. Mga ilang lugar dito, Sir, na talagang mga makasaysayan?
Ito parang di pa full talaga to. Parang konti pa lang inalagay dyan. Pero kung talagang susumahin lahat ng nasa loob, bali mapapagod ka talaga. Marami pa pwede ilagay dito. Wala pa dito yung So, meron bilihan ng tayo- alak ng sinauna. So meron tayo Fort Santiago, Palacio del Gobernador, Manila Kaunaw Cathedral, ng Dungeon, so lahat yan papasukin yan. So abutin ng mga ilang oras kapag magpa-tour guide sa'yo? maximum nito 2 hours 2 talaga. hours talaga. At magkano naman yung fee kapag magpa-tour guide sa'yo? For the 1 hour, 200 per each every 30 minutes. 200 per person yan. Per person. Bali 400 ang 1 hour ng isang Okay. tao. So mapupuntahan lahat yan sa Sa 1 hour 200. possible na yun. Kaya depende sa hours nila kasi pag nagsawa sila sa loob, Oo. hindi natin pwede pigilan yung pag-enjoy nila eh. Pag-consume sila. Siguro mga 2 hours maximum na ito. Possible na yun lahat. Okay. 2 hours. So meron ka bang number na pwedeng makontak kapag Ito. may gustong magpabook sa'yo? So wala tayong number dito. So dito lang naman ako araw-araw lang naman. so dito sa Araw-araw tapat tayo ng nandito sa UST. This is the UST University. Okay. First university in the Philippines. Ayun. So ayan yung mapa ng Intramuros, so sobrang lawak. 64 hectares. So meron kang sasakyan. Service. Nasaan yung service mo? Ayan, number 7. Nakapark na. Ayun, nakapark. Ay, Okay. Meron silang Philippine Lamborghini dito na service. Ayan may free wifi pa yung tingnan nyo. Yun may free wifi sila dito, 100% free charge. Grabe, ang tindi ng Lamborghini mo, boss. Thank you. Okay, sige, thank you. Yun, the best. So, nandito na tayo mismo sa loob ng Intramuros. Makikita natin yung simbahan, sinaunang simbahan, katedral. Ayan. Yan masarap magpakasal. Ayun. So makikita natin dito yung kauna-unahang electric rail, road and light. Ayun So dito sa bahagi ng Intramuros, makikita po natin talagang disenyo siya ng sinaunang panahon. Ayan Makikita po natin yung gulong niya talagang sobrang sinauna yung style. So siguro replica na lang ito ng sinaunang sasakyan. So dun sa labas makikita naman natin yung iba't ibang uri ng sasakyan na pwede natin marentahan. Kabayo. Magkano dyan kuya pag sasakay? 1,000. 1,000 yung Intramuros na yan. Tama-tama, pwede ka mag-vlog dito. Iikot ka. Yes. Kahit dalawa kami, ganyan. Isang oras yung gaganapin. 1,000 isang package yun, isang oras. Isang oras. Hanggang 6 na tao ang maximum. Masasakay dyan. Pero bawal tayo magtawag kailangan magkakasama lang. Oo. Ang magkasasama. Kaya yun naging maximum 6 para sa pamilya. Bakit walang mata? Meron. Tinakpan ko lang. Bakit May mata tinatakpan? kasi natatakot siya sa mga truck. Natakot siya sa truck at nag-hysterical siya, lahat ng babanggain niya, babayaran ko. Ay kung wala akong mambayad, makukulong ako. Yun. For safety For purposes pala. safety. Pero nakikita niyo yung baba. Bawal lang sa harap. Bawal lang yung actual na makikita niyo. So isang oras, buong Intramuros na for 1,000 pesos. Sarap sana ma-experience kung hindi tayo nagmamadali. At halos mga banyaga yung mga bumibisita rito. Pakiramdaman ko sa sarili ko na para tayo nasa ibang bansa Tingnan nyo naman yung mga nadadaanan natin, yung mga nakikita nating mga gusali ay sinauna. Tapos meron pa doon.